Maayong buntag mga igsoon.
og dagko ra nga lawas. Dili ni madag pusil, kutsilyo, mga kaigsuonan, kung dili nagkinahanglan ni og usa ka supernatural nga weapon tungod kay ang atong kaaway tinuod apan dili nato makita. Okay. Tungod kay dili man makita sa atong natural nga mga mata, no? Kinahanglan natong mga sabtan nga sa luyo ni ining gapanghitabo sa atong physical nga lawas. Kini, no? Kung unsa may nahitabo sa atong adlaw-adlaw nga paglakaw sa Ginoo uban ang atong physical nga lawas, naay gapanghitabong gubat luyon ni ini. Gubat nga espirituhanon, mga igsuon. And we have to fight this battle not with our own resources, not with our own strength, not with our own might, but through Christ Jesus. Amen? Unsa man nga mga pagpangandam ang giingon, di ba? First part padaan sa atong gibasa kaganina, mga igsoon, diri sa 6. Okay? Giingnan na ta dinhi sa 11 pa. Okay? Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. So kini mao ang atong pagpangandam nga atong buhaton. Now mga igsuon, aduna bagoy di ay pagpangandam nga ulahina. Diba? Ang mga pagpangandam dapat mag-una man gyud. Diba? Moabot ang bagyo na ay warning sa pag-asa. Ingon ang pag-asa na ay super typhoon nga moabot. Adto na bata mangandam inig kahuman na paglurang na sa bagyo? Diba mamalit na dayon tag noodles, tinapa, a day before, ato nang tabunan ang atong mga mabasa nga mga gamit, diba? So as you have noticed, diba? Giingna na daan ni Paul ang mga Kristohanon sa Ephesus na we have to put the full armor of God aron ta maka-withstand mga igsuon. And we need to be alert. Alert. Kinsa man ang kasagaran nga nahimong biktima sa kaaway, mga kaigsuonan, kanang mga nagtulog-tulog nga mga Kristohanon. Not physically nga nagtulog-tulog, mga kaigsuonan. Kung dili kanang uban nga magpahuway. No? Kanang mga panahon nga di ta kasimba, naluyat ta, di ta ganahan mo basa sa mga pulong sa Ginoo, mauna ang panahon nga mas nahimo tang vulnerable sa attack sa atong kaaway. Now, if we do not fight against flesh and blood, so kinsa man gyud ay ang atong kaaway? Kung dili, wala tayo physical, kinsa man diyan atong kaaway. Now, ingon si Paul, ang atong kaaway mao ang demonyo og ang iyang mga alipuris. Ingon si Brother Juju last Sunday, na ay mga order ang mga angels, no? Na ay highest. So, second to the rank ang mga cherubim. Ito ang gisulti last Sunday, kung naminaw ta, maupo di ay ang mga demonyo, mga kaigsuunan. Naa sila'y assignment. Na ay mga rulers of the earth, na ay with authorities, powers of the darkness. Diba? Naapod sila'y mga ranking. Ingon pa si Brother Juju atong Friday sa among cottage prayer group.
Iampo nato ang atong mga pastors, mga igsuon. No? Dili nato kalimtan sa atong mga cottage prayer, kay basin sa atong cottage prayer, ang ato rasang mga kaubanan ang atong iampo. No? Ipadayon natong ampo, especially ang atong mga pastors. Ingon pa si Brother Jujon, nagkinahanglan sila the more sa atong mga pag-ampo tungod kay daghang mga naka-assign nga mga buhat sa yawa to destroy them. Ba? Makaingon lang ta na, pastor naman na sila. Kusog man na mo ampo. Ligon naman na. Pero mga kaigsuunan, di ba? Sila ang atong mga frontliners dinhi sa church. They become prone sa attack sa enemy. Daghang mga naka-assign, maunang kinahanglan, daghan pudtang mo cover nila sa mga pag-ampo, mga igsuon. Amen. Salamat sa Ginoo. Ingon si Peter sa 1 Peter 5:8-9. Nga kinahanglan mahimong alerto. Ba? Alerto ang mga magtotoo kay ang kaaway samara sa usa ka leon nga nagkulob-kulob dinha sa kilid, reading mutukob sa mga nagtulog-tulog, sa mga nagpahuway sa atong pagpangalaga dinha sa Dios. Ba? Kinahanglan nga bilaran, nga atay ganahan nga salida, especially ng mga Korean nga salida. No, kay sumpay-sumpay taas. Ako ra siguro'y wa gyud nahilig dirig Korean. Naa akong artista na ng mga Korean kinsa na dinha. Wa gid ko'y katurang Jewel of the Palace before sa GMA, mutanaw ko ato nga salida. Kanang Korean manggod, sumpay-sumpay, mabilar ka. Tungod kay mabilar ka, ganahan ka mabilar, mukhaon kag chichirya kay di ka gusto tulgon, ang uban mo inumpag yung kape. Nganong di man na nato buhaton sa pagpangalagad sa Ginoo mga igsuon. Nga kung mubati na tagkaluya mo, inom tagkape. Basa mo Biblia, the more. Simba mo, the more. Dili kay magpakilid, dili kay mo palayo sa presensya sa Ginoo. Now, unsi pasabot, we do not fight against flesh and blood, meaning to say, our enemies are not human, not like us, but demonic. So, ingon si Paul, nga kinahanglan makailata kinsa ni sila. Okay? Unsay ilang kapasidad nga mahimo against us. Ingon si Paul ingon dinhi sa Biblia sa John 12:31 nga ang kaaway gitawag pud ni og the prince of this world. Prince of this world. Gitawag pod nga ruler of the kingdom of air. And gitawag pod nga sila ang mga kauban sa mga masupilon. Masupilon. So kung ikaw masupilon, kabalo na ka ana mga igsoon, the God of this age, the accuser, di ba? Ang atong kaaway accuser, manlilinla, bakakon, mauna mga igsuon. So kinahanglan nakailatakin sa sila. Og kabalo mo kung unsay ilang kayang buhaton mga kaigsuonan. In 2 Corinthians 2:11, kinahanglan makabaluta unsay mga tactics sa kaaway. Unsay ilang buhaton mga kaigsuonan. Number 1, ang kaaway nato gamhanan pod. Okay? Gamhanan siya against us. But if we have Jesus in us,
He is more than powerful than anyone in this world. Amen. Amen. So what is important is, batunan na to ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, mga igsuon. Kinahanglan atong pasudlon, isurrender na to ang atong mga kaugalingon ngadto sa Dios, and we will allow Him to take full control of this life nga naata, mga igsuon. Number 2, ang atong kaaway daotan. So ayaw na mo kailad, mga igsuon, nga mo ingon nga gentle ang kaaway, no? Kay iya gyud ng nature nga daotan siya. Okay? He will never do good to you. Kung moingon manggali mo nga naay maayong gibuhat, gilinla mo sa kaaway, mga kaigsuonan, kay it is his nature nga daotan gyud siya, mga kaigsuonan. Og iyang trabaho nga magkalat og kasamok og kadaot dili lamang sa atong sosyudad. Naminaw mo sa atong pag-ampo ganina, mga igsuon. Alarming, no? Daghan ga panghitabo sa atong syudad. Sige ratag, kabalo ta din ha, I love Surigao, I love Surigao. Ato bang gi-claim na Surigao City is for Christ? Di na to kalimtan, mga kaigsuonan. Di ba? Dili lang Philippines, Lord, tibuok Pilipinas, Surigao City specifically is for Christ, mga igsuon. So every time, di ba, step by step, we're moving forward, taking ground. So every time we step, we have to claim that this is for Christ. This church is for Christ. Barangay Lipata is for Christ. Surigao City is for Christ. Ato nang i-claim, mga kaigsuonan, kay ang atong kaaway double time pod sa pag-angkon ni ini, mga igsuon. Number 3, ang atong kaaway malimbungon. Amen? So dili na ta magpaligoy-ligoy pa nga, kuan, okay ra na, okay. Kaya ang atong kaaway, kailata nga malimbungon na ta. Malimbungon ang atong kaaway. Usahay, it will appear good, but the end of it is destruction. So we need to be careful, ha? Nakabalo na ta kung unsay iyahang mga tactics, unsay naa sa atong kaaway, mga kaigsuonan. So now, kita nga human being, knowing that our enemy is not physical, but of spiritual nature. Unsay kaya aning human strength nga naata? Unsay kaya aning ordinaryong tao nga kita, mga kaigsuunan? Di ba? Unsa ra gud ang strength nga naata, mga igsuon? Diba? So we have to acknowledge and we have to know that He is more powerful. Amen. And therefore, kay nakabaluman ta na He is more powerful, we have to cling more dito sa Ginoo. Kinahanglan nga, mas importante nga ato siyang mabatunan, mga kaigsuunan. Kay ang iyarang kusog, ang iyarang pagkagahom, ang makabuntog sa atong kaaway. Kung magsaligta sa atong kaugalingon sa atong pagkakita, wow. Dugay ra. Pildido. Mauna among term atong Friday. Pildido. But salamat sa Dios, mga kaigsuunan, no? Salamat sa Ginoo nga naa siya more than powerful than anyone else. That is why we need to step aside, no?
Pag naa ang atong mga kaaway ingon ana, we need to step aside and let us allow Jesus to fight for our battles. Ingon pa dinhi sa 1 John 4:4 nga our enemy may be stronger than us. Okay? Our enemy may be stronger than us, but there is more powerful than our enemy nga nagpuyo sulod sa atong mga kasing-kasing nga mao ang Ginoong Hesukristo. Therefore, at the end of the day, we have to claim the victory. We have to claim the victory. Kaingon pa sa kanta nga our living hope is the work is finished. The end is written. Di ba? Humana. Wala tay mahimo mga kaigsuunan. Ba? Gipildi na sa Dios ang kaaway many years ago, gidaog na sa Ginoo ang kalibutan. So bisag kinsa pa ang naghari ani nga kalibutan, dugay raning nadaog, and therefore we have to be joyful mga kaigsuunan, and we have to claim the victory. Now, how can we claim the victory nga mauwaw man ta sa Ginoo? Wa man ta nagpuyo according to His will. Naaman tay mga gitipig-tipigang sala sa atong mga kasing-kasing. Maunang bisag unsaon nato pagkabalo, bisag dugay rata nakabalo nga nagmadaogon nata, dili ta kapangangkon, dili ta kapangandak because of the way we live. Ba? So we have to check our hearts, we have to check our lives, mga kaigsuunan, kung unsay nakahimong babag, nganong dili ta makasinggit og hallelujah, I am victorious. Unsa kahay mga nahimong rason, nga nganong dili ta mahimong fully happy, joyful, dinha sa atong paglakaw sa atong buhi nga Dios. Kailatan ni David, kailatan ni Goliath, mga kaigsuonan. Di ba? Now, this is a true story. This is a true account sa history sa Bible, right? Dili ni mugna-mugna. Dili ni gihimo-himo ra sa author. This is true. Naa sa Biblia. Now imagine the armies of Israel all afraid of Goliath. Diba? 9 feet si Goliath, ang ana. So unsa man ni kahabog ni ato siling, di ko kakuan, di ko kabaloon sa kataas di ay ni si Goliath nga ang mga army sa Israel nahadlok man, mga tras naman. But there is this one shepherd, si David, no? No spear, no sword. Unsaray naa siya, islingra o bato. Giingnan siya ni Goliath na, unsay pagtuon nimo nako, iro ko, nga muanhira ka nako with sling. Sige, ari din kaipakaon ta ka sa mga langgam. Diba? Unsay gitubag? Unsay gitubag ni David? You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you defied. Ing ana, di ay. No? Not with your own might,
But we have to invoke the name of Jesus every time. Wow. In the name of Jesus, we have the victory. Di ba kanta? O, ako naning kamot na gid ko mga kaigsuunan mag-learn na ay din mga kanta, isulat na ko sa ako cellphone. Kay sa among cottage prayer, magprinta mig mga kanta. Kay way mga singer sa amo, si Auntie Berning Ragajud. So magprinta mig kanta, magtanaw mig kopya sa among, para sa among praise and worship sa among cottage prayer group. Ba? In the name of Jesus, we have the victory. Ingon si David, nga the battle is not ours, but it is the Lord's. Pa. Now, sa kinabuhi ni Jesus, di ba, gitintal si Jesus not just once. Ba? Imagine ragod, Ginoo na, gitintal pa. So the more nga kita nga mga ordinaryong magtutuo, makasugat gyud ta og pagtintal. Sa among cottage prayer group, naa nami sa module 4 nga naghisgot mi about trials and temptations sa kinabuhi. Okay? Now si Jesus, gitintal siya katulo ka beses didto sa disyerto sa panahon nga nag-fasting siya. Unsay tubag ni Jesus always sa panahon nga tintalon siya sa kaaway? Moingon siya, it is written. Ba? Unsay itubag sa Ginoo? It is written. So we need to know this. And this is the most important book nga kinahanglan atong mabatunan mga igsuon. Maunang makasabot ko ni Pastor Frank Makiling every time mangutana siya kung naa ba mo'y Biblia, naamoy mga novel sa balay, naamoy mga comics sa balay, wala mo'y Biblia? Unsaon ninyo pag-invoke sa mga pulong sa Ginoo kung Sunday ra mo makaukab ni inyo? Sunday gani siguro di na mo mag-ukab kay naa available sa atong screen. So when is the time nga makaukab mo ani mga igsuon? Unsaon ninyo pag-invoke? Nga gisulat dinhi. Remember nga sa panahon nga gitintal sa yawa ang Ginoo, niingon pug ang Satanas, di ba? Niingon pug ang kaaway nga di ba nahisulat dinha sa Biblia? Oh, ayaw mo kumpiyansa ha? Kay ang kaaway bright pud, kabalo. Unsay sulod-an ni pud. Kabalo pud siyang mo invoke. Tugutan ba nato mga kaigsuunan nga mas daghan pag memory verse ang kaaway kaysa nato? Noon saan mo pagkabalo sa memory verse kung di kag simba? Di kag attend sa cottage prayer group? Nagsalig ka sa imong kaugalingon? Mao na. Di gid ka magmadaogon, igsuon, kung magsalig ka sa imong kaugalingon. Unsa may mga gulayat nato karong panahon na mga igsuon? Dili na ta makaatubang og higante. No. Sa una ratong panahon, mga kaigsuunan, ang ato sigurong higante karon ang Quiapo. Unsa nang salida sa Quiapo? Batang Quiapo. Isa na sa mga higante sa atong kinabuhi nga di nato masurrender mga kaigsuunan. Usa sa atong mga higante sa atong kinabuhi mga kaigsuunan nga padak-o nato ang atong kalisod nga di natakahatag sa atong ikapulo dinha sa Dios. Tapos magreklamo ta, magampo tag financial breakthrough nga sa panahon nga ihatag sa Dios, di gani nimo iuli, iuli ang kabahinan sa Dios. Iyahabaya na sa Ginoo. So di ka maghatag kung di imurang iuli. Mauna ang mga gulayat sa atong kinabuhi karong panahon na mga igsuon. Kinahanglan tang magbinantayon
Ang atong mga gulayat karon, ang atong kakapoy, gusto tang mupahuway maunang kapoy naman gikan sa opisina, di na ta makaabot sa cottage prayer group. Pero kung adto ta didto sa Tianggihan sa Boulevard, pila ka kilometro ang atong lakwon, makalakaw-lakaw man lagi tawa may hago. Mga gulayat sa atong kinabuhi, kinahanglan natong isurrender dinha sa Ginoo. Di ba ingon ko ganina, usa sa karakteristik sa kaaway ang pagkabakakon. Amen? That is why we need to wear the belt of truth. We need to speak the truth. Sao na to pagkabalo sa truth, mga kaigsuunan, kung watay nadungog nga truth, gikan din simbahan, watay nabasa nga truth din sa Biblia. Unsa man nga truth ang atong isangyaw, mga igsuon, kung watay naibalaan ani. Breastplate of righteousness, pangandam. Kay kini dinhi, di ba, breastplate dinhi butang? I-guard ning atong mga kasing-kasing, mga kaigsunan, kay di ba ang yawa malimbongon? Maunang atong sukboton ang breastplate kay aron di makaduyot ang pagpanglimbong sa kaaway. Breastplate of righteousness. Kinahanglan na tumabalan. Gospel of peace. No? Dinha sa uban version, kinahanglan tang magsuot og sandal. Di ba sandal nga fitting sa atong mga tiil aron atong mahisangyaw sa uban ang maayong balita, ang kalinaw atong mapaabot ngadto kanila, mga igsoon. Shield of faith. Di ba? Importante sa usa ka Kristohanon nga sigurado na ka sa imong pagtuo. Kinahanglan there would be no doubts. Kay the moment nga makabantay ang kaaway nga nagduha-duha ka, the word is pildido. Na mamantay ang kaaway, mga kaigsunan. So kinahanglan pag muingon si Pastor Frank Makiling, muadto kinsay siguradong muadtog langit, hands up. Aha. Kabalo ang kaaway kinsay nagduha-duha, nag-ana-ana kit-an sa kaaway. Shield of faith, mga kaigsuonan. So ang mga doubts nga i-throw, no? Ilabog danha sa kaaway nimo, kinahanglan atong sagngon sa shield of faith. Si Enzo naka-answer ani sa among cottage prayer group lang ko, naagid ko'y nakalimtan, unsa man gyud to, nakalimtan ako. Oh. Ingon si Enzo na faith. Ba? Importante, kinahanglan makasagang ta sa mga pagduha-duha, sa mga dismay. Unsa may dismay sa Bisaya? Maluya ka, ana, di ba? Oo. Helmet of salvation, mga kaigsuonan. Helmet, the head. Sige ko nag-istorya din ngang atong ka-bright, wala rani atubangan sa Ginoo, mga kaigsuonan. Kita siguro ang nahimong pinaka-bright dinhi sa sulod sa simbahan, pero sa tanaw sa Dios, you are ordinary. Now, nganong magsukbot man tag helmet? We have to protect this brain, no? Against those false teachings. No? Kay kung di ta kasagang, mga kaigsuonan, sa mga false teaching, maunay isuksok nato sa atong mga alimpatakan. Di ta ka maumot check. Di man tagbasa.
Nag-take note ba mo? Oh. Di mo ka-check. Nag-story, sakto ba ni akong gisulti din Di ninyo ma-check. Diba? Helmet of salvation. Kinahanglan ang mapuno ni sa mga sakto nga doktrina, sakto nga mga pagtulunan, dili kadtong mga sut-sut sa kaaway, mga kaigsuonan kanato. Sword of the Spirit. Okay. Pirmi ramantang protective sa atong mga kaugalingon, di ba? Atong gi-protect now. The sword of the Spirit is an offensive weapon. Okay? We need to have that, mga kaigsuonan. Aron ta makaasdang, we can move forward. Dili ta pwedeng magtindog ra dinhi nga naka-helmet, nga naka-breastplate, nga naka-belt, nga magtindog ra ka dinha, wa kay himuon. No? You need to take a step. Aron sad makabalo ang kaaway nga, uy, naaman po di ay ni kakayahan. Kabalo man po di ay ni makig-away. Sword of the Spirit. And lastly, pray in the Spirit. Okay? Ayaw in town, tulog-tulugan ra ang Ginoo pag makamata, padayo na pud sa pag-ampo, katulog na pud, putol na pud ang pag-ampo, continue na pud inig makamata. Take it seriously, mga kaigsuonan. Kaya ang Ginoo seryoso baya nato. Ba? Wala siya nagduha-duha sa paghatag siyang bugtong anak aron ta makaboton og kinabuhi, mga kaigsuonan. So atong himuong magmatinud-anon ta, mga kaigsuonan, sa pagpangalagad dinha sa atong buhi nga Dios. Kay kung ato raning taraw-tarawon, mga kaigsuonan, maglisod ta sa pagdaog sa atong laban. Okay. We have to take into consideration always kadtong tulo. Ba? Kinahanglan atong mabalaan ha, dili nato kalimtan, mga kaigsuonan, nga gamhanan pod ang atong kaaway. That is why mahimo tang magmabinantayon sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw o kinahanglan natong iuban ang Ginoo sa adlaw-adlaw natong pagpuyo, sa adlaw-adlaw natong paglakaw, because it is only through Him nga magmahimo tang daogon sa atong kinabuhi. Amen? Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios.